Amen. Sino pong blessed na pumunta dito ngayong gabing ito? Ito ang ating first night ng simbang gabi. Amen? Amen. Amen. Kaya yun, tumayo na po tayong lahat at tayo po yung magpuri para sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. 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 Let everything that has breath, let everything that has breath, Praise the Lord. amen. Hallelujah. Let everything Everything that has breath, God has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, God has breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, praise on the mountain. Oh, let's sing. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting, praise when outnumbered, praise when surrounded. Amen. His praise is the waters my enemies drowning. Come on, sabay-sabay po tayo. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Let's sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Hallelujah. I praise cause I know you're still in control. I praise is a weapon. It's more than a sound. More than a sound. But praise is the shout that brings Jericho down. Well, let's sing this song. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise, praise the Lord, oh my soul. Let's do praise. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Amen. Well, let's go our hands towards heaven. Hallelujah. All praises, all glory, all the adoration ay binibigay para sa iyo lamang, Panginoon. Praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign, I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign, I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true, I praise cause there's nobody greater than you. Praise, hallelujah, the Lord, oh my soul. Let's praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's sing praise. Praise
I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We sing praise. Hallelujah. Let's praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's do praise. Praise the Lord, oh my soul. Let's continue. Clapping our hands para sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. You're the best na palakpak natin para sa ating Panginoon. Amen. Come on, let's continue worshiping our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, wag muna natin pansinin yung mga nangyayari sa paligid natin, but we focus sa ating Lord sa oras na to. I just want to encourage every one of us sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, sabi doon, so now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of this is love. You know why? Kung bakit love yung pinaka-greatest sa lahat. Kasi love covers everything. Love covers every sins na kinukomit natin. Love covers sa lahat ng mga past na nagawa natin. At dahil sa love na yon, andito tayong lahat. Nararamdaman at patuloy na nararamdaman ang pagmamahal ng ating Lord. That even we done something wrong, still God chose to love us, chose to forgive every one of us. Hallelujah. Oh God, we worship you. Higher than the mountain that I face, stronger than the power of your grace, constant through the trial and the change. This one thing remains. This one thing remains. Your love never fails, it never gives up, never runs out. Go on, just open your mouth. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love, because on and on and on and on it goes.
out on me. Oh, we sing. Your love never fails, never gives up. It never runs out on Can me. we just open your mouth? Your love never fails, never gives up. It never runs out on me. Your love never fails, never gives up. It never runs out on me. Your love never fails, it never gives up. It never runs out on me. Your love. Because on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. This one thing, this one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love, your Kumusta po? Ayos pa ba ang lahat? O nagpapanggap ka na namang masaya? Since day one po natin sa ating simbang gabi, meron po kaming inihandang spoken para sa ating lahat. Sino po dito naranasan ng magmahal? Taas po natin yung kamay natin. Come on! Taas! Ayan. Maaaring ikaw, lahat tayo naranasan ng magmahal. Masaya, di ba? Iba yung feeling, hindi ba? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sisimulan. But I ask God, ano nga bang pagmamahal? O di kaya'y ang totoong pagmamahal? Ang hirap sagutin, hindi ba? Na parang naka-stuck sa isip mo na, nag-e-exist ba talaga ang totoong pagmamahal? One thing that I wanna share to us, that God's love us. Magpapasko na. Ramdam mo na ba ang pagmamahal ng Diyos sa'yo? O binabaliwala mo na lang ito dahil meron nang nagpapasaya sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, sa una lang yan. Iiwan ka din yan. Isa,
dalawa, tatlo. Pag-ibig ng tao naglalaho. Pag-ibig ng tao nagbabago. Pag-ibig ng tao napakakomplikado. Hindi sigurado. Pag-ibig ng tao malabo. Parang kayo. Oops! Masakit, di ba? Sabi niya, may forever sa ating dalawa. Pero yung pangako sa isa't isa, bakit ngayon nasa iba na? Teka, sumusobra ka na. Paghihingayin muna natin sila. So everybody, inhale, exhale. Ayan, malinaw na yung paghinga. Malinaw na rin ba yung nararamdaman mo sa kanya? Ano, isusumbat mo na naman ba yung salitang, mahal ko siya. May pangako kami sa isa't isa. Pero sa huli, ikaw lang pala. Mahal mo nga. Ang tanong, mahal ka ba? Move on, tama na. Pagbilang kong 3, humanda ka na. 1, palayain mo na para hindi ka na magdusa. Pangalawa, wag mo nang sabitin ang pangalan niya. At pangatlo, hayaan mo ang Diyos ang magmaneho sa puso mo. Ilaan mo sa Kanya ng gusto. Tiyak sigurado. Secure na yung future mo. Ano ang alam mo sa pagmamahal ni ang Diyos nga hindi mo pa minamahal? Ano? Lawakan mo ang isip mo. Huwag kang bumase sa feelings mo. Huwag kang bumase sa mga nakikita mo. Bagkus, dumepende ka sa Diyos na lumikha sa'yo. Gusto mo ba ng totoong pagmamahal? Yung hindi ka iniiwan, ni hindi ka sinasaktan. Bakit hindi mo subukan sa Diyos na ilang beses mo nang pinagtabuyan, ilang beses mo na rin nilayuan? Mahal kita! Ang daling sabihin, hindi ba? Pero sigurado ka na ba? Bago mo sabihin ang salitang mahal kita, pinagdasal mo na ba siya kung siya na? Kapatid, ngayon, ang Diyos ang nagsasabi sa'yo na, anak, ako naman yung mahalin mo. Ako, may pangako na hindi napapako. Ialay mong lahat ang puso't isip mo, ang pagmamahal mo, ang buhay mo, ni hindi ka mabibigo. Gulong-gulo na yung isip mo. Dahil yung plano niya, pinangunahan mo, nakakala mo siya na, pero hindi pala. Naalala mo ba kung paano niya pinadama yung pagmamahal? Mahal niya? Na maski buhay niya, inalay niya para sa'yo at para sa masasama mong ginawa. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay sigurado. Ang pagmamahal ng Diyos panigurado. Ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Ang pagmamahal ng Diyos dakila at totoo. Ano bang hinahanap mo sa tao? Natagpuan ka na niya mismo. Papakawalan mo na naman ba ulit ito? Sasabihin sa'yo ng Diyos, anak, deserve mo yung galing sa akin, hindi yung pipitsugin. Ang pagmamahal ng Diyos ay kakaiba. Naranasan mo na ba? Pwes kung hindi pa, isik mo na siya. Ma-fall in love ka sa Panginoon dahil the best yun. Kaysa ma-fall in love ka sa taong walang Panginoon. Ouch! Sabi ng iba. Ang pag-ibig ng Diyos ay permanente sa mundo. Aanhin mo ang pagmamahal ng tao kung wala naman ang Diyos sa buhay nito. Ngayon, isipin mong mabuti ang ginawa ng Diyos sa'yo. Nihubaran, pinagtawanan, tinuruan, at maski buong katawan niya ay nasugatan. Wala nang maglalagyan dahil sa ating mga kasalanan. Grabe ang pagmamahal ng Lord, di ba? Woo! Di mo may kukumpara. Love remains na ipinadama niya. Unconditional love na ibinigay niya. Wagas na pag-ibig na hindi mo mahanap sa iba. Because God is love, huwag mong kakalimutan. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Love your God and also love your enemy. Let's continue worshiping the Your Lord. love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Come on, say, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up. Come on, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Oh, say, your
pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pagmamahal na patuloy niyang pinaparamdam sa bawat isa. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you for your love. We thank you for your love. Oh God, we thank you, Jesus. We thank you for your love, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil kahit na napakamakasalanan namin, Panginoon, minahal mo kami, O God. Lord, pinako ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa amin. You was crucified, Panginoon, dahil minahal mo kami. Hinayaan mo na lokohin ka ng mga tao para lang sa amin, Panginoon. And we thank you, Father God, dahil kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami isinantabi. Hindi mo kami hinuli, Panginoon, kundi patuloy mo kaming inuuna at patuloy mong pinaparamdam ang pagmamahal na meron ka para sa amin. Oh, we thank you, Jesus. Lord, walang katumbas ang pagmamahal mo at walang makakapantay doon, Panginoon, kahit anumang bagay o sino mang mga tao dito sa mundo. We thank you, Jesus. Father, sa pagmamahal na meron ka, Panginoon, naway ang buhay namin, Panginoon, Lord, ang buhay namin, we surrender it to you, Father God, as a living offering, Panginoon, as a living sacrifice, O Jesus. Lord, wala kaming ibang ireregalo sa Paskong ito, O God, kundi ang aming sarili, Panginoon. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. And Lord, tulungan mo kami na mahalin even, Panginoon, yung mga nagper-persecute sa amin, Panginoon. Mahalin yung mga bagay, Panginoon, na nakakasakit sa amin, Father God. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Lord, ikaw lamang ang pinupurit, sinasamba ng bawat isawin din. Lord Jesus, we love you, O God. In Jesus' name, pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak at pinaka-mataas na palakpak. Hallelujah! Pwede na po tayong upo sa presensya ng ating Lord. God is good. And all the time. You mas malakas nga po. God is good. And all the time. Amen. Okay, so right now, I just want to share sa atin the first thing, or sa ating first day, let's talk about love changes everything. Amen? When you have that love, pure love sa buhay mo, it changes everything. It changes every situation. It changes every aspects of life. Kaya, itong pag-uusapan po natin, kailangan yung makuha itong word na love para sa lahat ng mga 9 days natin, mache-check ninyo yung pag-uusapan natin. Kasi ito pa lang na pag-uusapan natin ngayon patungkol sa love. Isa sa mga fruit of the Holy Spirit ay love. Sabi ng Bible sa Galatians chapter 5 verse 22, sabi niya, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So right now, let's talk about love. Sabihin mo nga sa iyong katabi, love. Okay? So dito sa part na ito, sa John chapter 13 verse 34, the Bible says, sige, John 13:34, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Kung titignan natin dyan, ilang beses nabanggit yung love. Okay, 3 beses, di ba? Sabi niya, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. So 3 beses, kung 3 beses na inuulit-ulit sa iyo ang isang word, napaka-importante. Amen? Napakahalaga nito. Kung sinasabi sa iyo ito ng taong mahal mo na mahal kita araw-araw, importante yon. So kapag si Lord mismo ang nagsabi ng word na ito, napaka-importante at napakahalaga.
Sa isang sentence or sa isang verse, 3 beses niyang binanggit ang love, kaya ito po ay napaka-importante. Okay? So let's talk about command. Next tayo. Ang command po muna na binasa natin, ang pinag-uusapan dito, God has commanded us to love one another. Sige, next mo na lang. Not to hate someone, but to show true love for everyone. Kindly say that word, true love. Okay? So kanina, yung nag-spoken dito kanina, medyo maraming matatamaan doon. Okay? Magmamahal ka nga, yung taong walang Kristo pa. Di talagang mawawala ka sa presence ng Lord. Okay? So kapag magmamahal ka na, yung connected na kay Lord. Kasi kapag hindi siya connected kay Lord, tandaan mo ito, ilalayo ka niya sa Panginoon, kahit sabihin mong binigyan ka niya ng kilig, binigyan ka ng saya, binigyan ka ng iPhone 15 Pro Max, fully paid, kahit ganun pa, bibigyan ka ng ganun. Kung wala ang Panginoon sa kanya, useless lahat ng mga bagay na meron ka. Amen? So, dito sa part na ito, ang command ng Lord sa atin is to love one another. So, kindly say that word, true love. Okay, next tayo. Ano ba yung true love? What is true love? True love is always growing. True love is faithful. True love is transparent. And true love also is not new. It is lasting. Okay? So ang true love daw po, hindi siya bago, nagtatagal. Ang true love daw din po, ito po ay nakikita talaga transparent. If you love someone, show it. Prove it. Amen. Amen. So if you love God, kailangan mong i-prove. If you love someone, kailangan mong i-prove. Pwede kong sabihin sa inyo, lagi kong sinasabi sa inyo ito, pwedeng sabihin ng isang tao sa'yo, love kita, pero pagtalikod, chinichismis ka niya. Okay? Pwede niyang sabihin, love kita, pero pagtalikod, sinisiraan ka na niya. So, ang true love, transparent, talagang ipinapakita mo ito ng lubusan. Okay? True love also is faithful, and true love is nag-grow. Sabihin nyo nga, nag-grow. So, dapat yung pagmamahalan natin, come on, look at me. Dapat yung pagmamahalan natin as one family, true life giver family, dapat nag-grow yung pagmamahalan natin, hindi nagda-down. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Pagkakataon mo nang sabihin yan, okay? sabi ng isang kwento, kasi may sasabihin mo when it comes to love, kasi may isang pastor na nagsasabi palagi, sabihin mo sa iyong katabi mo, I love you with the love of the Lord. So itong lalaki na ito, tinabihan niya yung crush niya. Okay, para masabi niya lang talaga na mahal niya yung crush niya. Okay? Sabi niya, I love you with the love of the Lord. Diba? So masabi niya lang na love niya yung isang tao. Pero ang gusto kong sabihin mo sa iyong katabi, mahal mo siya with the true love of God. Amen? Next pa tayo. Ano pa ba yung true love? Okay, wala na ba? Hindi ko na ilagay. Okay, loving God is our ultimate, sabi niyo nga po, ultimate. Pinakamataas na priority natin, and loving our neighbor also is our individual duty. Amen? So, our ultimate priority, pinakamagandang gawin natin habang tayo po ay nabubuhay is to love God, is to honor God, is to represent God, amen, sa buhay natin. And at the same time, ang pagmamahal din natin sa mga tao is our individual duty. Duty natin ito, na mahalin natin ang bawat isa. Okay? Gaya nga ng sinabi, a new command ang ibinibigay ko sa inyo. Sino nagsabi nun? Ang Panginoon mismo. Ang sabi niya, love one another gaya ng pagmamahal ko sa'yo. So, lalalim tayo ngayon. Sabi niya, pakinggan niyo ito, love one another gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Okay, next tayo. Dito sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39, parang nabaliktad siya. Okay? Okay lang yan. At sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. At katulad nito, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So ito yung pinaka-greatest, pinakamataas na command ng Lord. Amen? Ito yung pinakamataas. Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. And at the same time, love your neighbor or love other people.
So, ito, come on, look at me. Ibig sabihin noon, hindi ka pipili ng mamahalin mo. Mamahalin mo ang lahat. Amen. So when it comes to love, talagang masasagasaan tayo lahat. Okay? Masasaktan tayo lahat. Kasi dito pag-uusapan natin ang totoong love. Ang pangalawa, sabi niya, ito ang dakila at pangunahing utos. At katulad nito, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, tingnan natin yung number 1 muna natin. Dito, first, to love our God with all our heart, mind, strength, and our soul. Okay? So, may papakita mo sa Panginoon ang pagmamahal mo kapag ginagamit mo ang buong puso mo. Ang gustong makita ng Lord sa atin sa Matthew chapter 22, love the Lord your God with all. Kindly say that word, all. Amen? So, when it talks about all, hindi po kalahati dapat ang pagmamahal mo kay Lord. Hindi po dapat nawawala yung pagmamahal mo kay Lord. Dapat totoo yung pagmamahal mo kay Lord. Dapat hindi siya nagbabago. So dapat ang pagmamahal natin kay Lord, transparent. Dapat ang pagmamahal natin kay Lord, dapat ito po ay nag-grow. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, kumusta yung pagmamahal mo kay Lord? Kapag may problema ka, kumusta yung pagmamahal mo na kay Lord? Okay? So maraming mga tao, when it comes sa kanilang pagmamahal, na nawawala ba? Okay? Nawawala yung pagmamahal nila kay Lord. Kasi sabi nila, Lord, bakit ako na naman may problema? Lord, bakit ganito yung nangyayari sa amin? So kanilang pagmamahal kay Lord, ang kanilang pagtitiwala kay Lord, bumababa. Pangalawa, tingnan nito. Second is to show our love to everyone by checking on them. Amen? May nagche-check po ba sa inyo? Look at me. May nagkakamusta po ba sa inyo na mga tao dito sa church? Kapag wala nangangamusta sa inyo, delikado ka. Okay? Or baka naman meron nangangamusta sa inyo, pero hindi nyo sinisin, hindi nyo pinapansin, or nag-hide na kayo. Meron akong nakita na mga nagpo-post sa kanilang mga My Days, pero nakita ko doon sa isang account, pero hindi ko makita sa account ko. Sabi ko, ay, anong nangyari dito? May post siya na ganito dito sa account. Kasi meron akong 2 account, okay? May 2 akong account. May pinopost siya dito na hindi okay. Tapos, nung titignan ko sa akin, ba't wala? Okay, kaya pala, hindi ko na alam kung nangyari. Siguro may tinatago siya sa akin. Pero meron akong isang account, okay, na nakakakita sa lahat. Eh, yun sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ata yun eh. Amen? Okay? Pangalawa, praying for them. The best thing that you can give to someone else is not a gift. So, ang pinaka-the best na maibigay mo sa isang tao ay prayer. Amen. Napakaganda po na bibigyan mo ng regalo kasi mamaya bago kayo umuwi, meron tayong ibibigay, meron kayong bubunutin, at kapag nabunot mo, ang pinaka-regalo na yon ay maibibigay po sa inyo ang church. Amen? Handa na po ba kayo? So mag-stay po kayo. Kaya, pangalawa, na gusto kong i-share sa atin, when it comes sa pagmamahal natin sa mga tao, sa ating kapwa, kailangan po natin na pinagpipray sila. How often you pray for your pastor? Hello? Pinagpipray niyo po ba ako? Pinagpipray niyo po ba si Pastora Freda? Pinagpipray niyo po ba ang inyong cell group leader? Pinagpipray niyo po ba ang inyong mga kasama sa church? Okay? Ang isa sa pinaka-the best na pwede mong maibigay sa isang tao is to pray for someone. Amen? Pangatlo, encouraging them to continue. Kahit isang tao na, itong tao na ito, ayaw nang makinig sa'yo, come on, encourage them. Paalalahanan mo sila kung paano yung pagmamahal nila sa Panginoon dati. Pangapat, loving them. Show mo yung totoong love sa kanila kahit hindi na sila nakikinig sa'yo. Amen? Panglima, respect. Can you say that word? Respect. Alam nyo yung tinatawag na respect begets respect? Okay? If you want to be respected, respect someone else. Amen. Kung gusto mong respetuhin ka din ng ibang tao, respetuhin mo din sila. Okay? Kaya magrespetuhan tayo. Lastly, telling the truth. Amen. If you love someone, tell the truth. Ako,
hindi po ako nahihiya. Thank you sa akin. Kaya kapag kasama niyo po ako, sasabihin ko po kung ano yung nasa heart ko. Kahit ma-offend ka. Okay? Meron akong kasama na pastor. Okay? Huwag kayong makakuha na. Meron akong kasama na pastor. Pero syempre, hindi ko sasabihin yung pangalan niya. Sabi ko sa kanya, nag-pray kasi kami. So habang nagpipray kami, sabi niya, Lord, salamat po Lord. Sabi niya, so yung bunganga niya pumupunta sa akin. Sabi ko, after naming mag-pray, sabi ko, bro, labas tayo next time ha. Sabi ko, palinis tayo ng ipin. So sabi ko, pinalinis ko yung ipin niya. Amen? Para syempre, pastor siya na kasamahan ko, kailangan po na when it comes sa pakikipag-usap sa mga tao, kailangan po na, syempre maayos. Amen? Amen. Gaganon ka sa isang tao. Di ba? So ganun po, kapag may ganon, sasabihin ko po talaga. Amen? Kasi if you love someone, gusto mo po ba na malaman pa ng ibang tao? May kipag-usap ko sa ibang tao, nyamot din atan, di man lang, di ba? Pero if you love someone, ipakita mo nga yung last. Ito, if you love someone, the one who loves you will bring out the best in you. Amen? Kaya kapag anak mo hindi okay ang kanyang hina, sabihin mo agad. Kasi tatagal yun, mas babaho na naman. Amen. Kung hindi naliligo yung katabi mo, okay? Malamig ngayon. Diba? So isang paalala ito sa atin, if you love someone, come on, tell the truth. And the truth will set them free. Amen? Kaya dito nilagay ko, the one who truly loves you will bring out the best in you. So, kapag may nagagalit sa'yo, kapag mayroong nagpapaalala sa'yo, nilalabas nito kung sino ka talaga. Amen. Kaya kung sino yung nagko-correct sa'yo, kung sino yung palaging nagpapaalala sa'yo, kung sino yung pumapalo sa'yo, kung sino yung sumusuntok sa'yo, kung sino yung pumapalo sa'yo sa mga maling ginagawa mo, yun ang totoong nagmamahal sa'yo. Amen? Hindi ka mahal nun kapag sasabihin niya na, sige lang, gawin mo lang. Okay lang yan. Gawin mo lang. Hindi yung true love. The one who loves you will correct you. Amen? Sabi nga ng Bible, ang mahal ng Lord, kino-correct niya. Ang mahal ng Lord, pinapalo niya. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, mahal kita. O, pagkakataon na naman to. Amen? Kaya sasabihin talaga natin sa Kanya kung ano yung pangangailangan niya. Amen? Amen? Salamat din kay Lord kasi may nagsasabi din sa akin ng mga pangangailangan ko. Okay? Yung mga kailangan kong baguhin. Yung iba, Pastor, ang payat-payat mo na, di ba? Di mo bagay, di ba? Pastor, yung buhok mo parang hindi nagsusuklay. Salamat, sinasabi nila yung mga ganung bagay sa akin, di ba? So, isang pala rin sa, syempre, para kapag makikipag-usap tayo sa ibang tao, maayos tayo. Amen? Lakpan nga po natin ang ating Lord. Okay. Number one that I want to share with you when it comes sa topic natin about love, showing love to everyone makes you a Christian. Amen? Maipapakita na nito na kapag ipakita mo sa kanila ang true love, may masasabi nito that you are a true Christian. Tika sa akin. Meron dalawang klase ng Kristiyano sa loob ng church. True Christian at pakitang Christian. Amen? Sabi nga ng Bible, sabi ng isang pastor, dalawa lang klase din ng Kristiyano. Nagwi-win soul at backslider. Okay? Asan ka doon? Yung nagwi-win soul or yung backslider? Amen? So na-post ko yun. Showing love to everyone makes you a true Christian. So dapat nga, sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. So that means, sinasabi niya dito sa lahat ng mga tao. Tingnan natin itong verse na ito. Ang sabi niya, everyone who hates his brother, kindly say that word, hate. Everyone who hates his brother is a murderer. And at the same time, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. So sabi ng Bible, kung sino daw po ang may galit, may kagalit, may kaaway, ang tingin sa'yo ng Lord, murderer. Tingnan mo ngayon katabi mo, tanungin mo siya, may kaaway ka ba? Amen? Hello? Amen? May kaaway po ba tayo? Baka meron kang hindi mapatawad-tawad na tao or meron kang hate na tao, yung makikita mo pa lang yung mukha, no? Burbur, tidorak ka niya. Di ba? Alam mo yung nanggigigil ka talaga? Okay?
Mga ganun. So, isang paalala ito sa iyo. Sabi ng Bible, pakinggan nyo ito ha. Ang sabi ng Bible, everyone, kung sino man ang may galit sa isang tao or sa kanyang kapatid, sa kanyang kakilala, or kahit sino mang tao, murderer, mamamatay tao. And, pakinggan nyo ito, wala daw po siyang eternal life na nakalagay sa kanya. So, it is a reminder for us, don't hate someone. Amen? Amen? Kindly say to your neighbor, I love you. Amen? So, pinag-uusapan kasi natin talaga, love. Kaya alisin natin yung hate. Amen? Alisin natin yung galit. Alisin natin yung mga bagay na hindi okay sa atin. Ang gustong makita ng Lord sa'yo, true love. True love. Ako, kahit nasisiko ako sa basketball, kanina nadaganan nga ako eh. Ang laki ng dumagan sa akin, parang 6-footer tapos matabang tao. Gumayon siya sa akin, naidurun niya akong ganun, muntik kaming magtumbahan. Sabi ng referee, oops. Di ba? Sabi ko, okay lang yun, sir. Maganda na ako, no hate ba? Kahit masiko man ako, kasi part of the game, hindi ako nagagalit. Amen? Eh yung iba, babawi ako sa'yo. Ikaw, sige. Di ba? So, ipinapaalala ng Lord sa atin ito, kailangan ipakita natin ang true love na walang hate sa bawat isa. Amen? Or baka naman, look at me, or baka naman, meron kang hate sa isang tao. Come on, it's time for you to love that person kahit sino pa yan. Amen? Amen? Ang hirap kaya. Tama? Ang hirap. Bagong-bago yung sasakyan mo, ginasgasan niya. Lord, paano to? Paano ko siya mamahalin? O, di ba? Amen? Pero inuutos ng Lord, don't hate someone. Okay, number 2 tayo. Showing love to everyone will lead you to a happy life. Amen? Sabi mo nga, happy lang. Kapag wala kang kaaway, happy ka. Amen? Kapag walang umaaway sa'yo, nakakagala ka ng maayos. Wala kang iniisip na may gagawin ng ibang tao sa'yo. So, ang true love, it will lead you to a happy life. Fulfilled life. Amen. Alam niyo po, pinag-uusapan natin na love dito, ang Panginoon. Sa 1 John, sinasabi niyo dito, na ang pinag-uusapan na love dito ay walang iba kundi ang Panginoon. If you have God in your life, you won't hate someone. Amen. Litin ko ha. If you are a true Christian and God is with you, hindi mo kakamunghian kahit sinong tao. Because mamahalin mo sila. Tingin ka sa akin. Look at me. Isa lang ito na paalala sa atin. Kaya sila nakakagawa ng mali sa inyo. Tandaan nyo ito para sila. Amen? Kaya sila nakakagawa ng mali, kaya sila sinisiraan kayo, kaya sila gumagawa ng hindi tama sa inyo because God is not with them. Amen? So yun lang tandaan mo, mamahalin mo pa rin sila. Amen? Palakpan po natin ang Lord. Number 3, showing love to everyone forgets what is behind. Amen? So, dito lang, kapag mahal mo ang isang tao, if-forget mo lahat yung mga nangyari. May kakilala ba kayo na kapag nag-aaway, lalabas mo lang nung 2007, 2008, ikaw kasi ganito ka pa eh. Di ba? Mag-aaway ka, lalabas yung mga inuungkat lahat. Okay? Ang true love kasi ito, forgets ano yung mga nangyari nung mga nakaraan. Tingnan natin kung anong true meaning ng love sa 1 Corinthians chapter 13. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Sino po dito? Okay, tingnan ko kayo ha. Ngumiti yung nakakagawa nito. Sino po dito kapag nakakarinig siya ng bad words, nakangiti? Di ba? Agsao aji kapitbahay mo. Ay! Tapos ikaw, di ba? Marinig mo yung bad words niya nga nagtangkan launay. Mapapatawa ka talaga. Okay? Tingnan nito. Ang love daw po, hindi siya nagre-rejoice sa mali. Nagre-rejoice siya sa maganda, sa katotohanan. Pangalawa,
it always protects. So, ang true love, it protects someone. So kapag merong pinag-uusapan ng isang tao, come on, you need to stop it right away. Amen. Yan ang love. You need to protect someone else. Kasi dito mo makikita ang isang tao na siya din ay chismoso kapag nakipag-usap siya doon. Makikita mo na siya na kapag nakasama mo siya ay chismoso siya, naku, wag ka nang mag-share sa kanya. Kasi pagdating ng araw, pag nag-away kayo, delikado ka. Amen? Ang true love, it protects. So, protektahan natin ang bawat isa. Amen? Always trust. Okay? Sabihin mo nga, trust. May tiwala po ba kayo sa isa't isa? Ha, di ba? Merong magkaibigan, mag-best friend sila. Ha, di ba? Mag-best friend sila, tapos iisa lang yung gusto. May tiwala ka ba sa akin na kapag kasama ko siya? Di ba? Magkaibigan sila, bahala kayo dyan. Always hopes. Amen? Always perseveres. And wala yung number 4. Parang nauna siya. Balikan natin verse 4. Hindi. Sige, next mo. Baliktad siya. Wala? Baka na-delete. Okay, balikan ko lang sa inyo yung ng 1 Corinthians chapter, tignan ninyo magsimula tayo sa chapter 13, verse 4. O, wala kasi nakalagay no, 6 agad do. Hindi natin maiintindihan ng mabuti kapag tatalon tayo sa verse 6. Okay, sa 1 Corinthians chapter 13, ang sabi po niya dito, verse 4, 13 verse 4, love is patient. Okay, sabi niyo nga, patient. Okay, hindi nagmamadali. Grade 6 ka pa lang, nakikipag-boyfriend ka na. True love to, pastor eh. Siya kasi yung nagbibigay sa akin ng flowers. O, diba? Sabi ng Bible, love is patient. Kailangan mong maghintay sa takdang panahon. Huwag mong, ang tawag dito, huwag mong uunahan yung plano ng Lord. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, love is patient. Love is kind. Okay, pangalawa ito, love is kind. Pangatlo, sabi niya, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Okay? So dapat ang ipinagmamayabang natin, come on, look at me. Kaya minsan, kaya ka nagbo-boyfriend, ang mga young people ngayon, kaya nagbo-boyfriend at nag-girlfriend para may ma-flex. Tama? Tingnan niyo itong boyfriend ko, ang pogi. Tingnan mo itong girlfriend ko, ang ganda. Diba? Para may ma-flex. Pero ang sabi ng Bible, ang totoong love, hindi ipinagmamayabang. Ang dapat ipinagmamayabang talaga natin, walang iba yung love natin kay Lord. Amen? Hindi mo nga na ipagmamayabang si Lord eh. Amen? So isang paalala ito sa atin mga kapatid. Okay. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Okay? So dapat hindi tayo magagalitin. Sino dito mabilis magalit? Diba? Ako dati, mabilis talaga ako magalit. Promise. Mabilis talaga ako magalit. Pero sa biyaya ng Lord, ay na, talagang, minsan nga kapag nagagalit ako, umiiwas ako kasi alam ko sarili ko. Kahit ganito ako kalit, makakadanog ako. Okay? Pero ang ginagawa ko ay inilalayo ko yung sarili ko, sinusubside ko yung galit ko, sabihin ko, Lord, help me. Amen? So isang paalala nung sa atin. Lastly, it keeps no record of wrong. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo nang balikan. Amen? Sabihin mo ulit, past is past. Yung mga nakaraan na, yung mga nangyari na, huwag mo nang balikan kasi yun yung magpapalayo talaga. Amen? Tingnan natin ito Ang true love, it keeps no record of wrong. Tayo ang ginagawa natin, nagawa niya to sa akin, number 1, number 2, number 3. Ikaw to o diba? Ang true love, it keeps no record of wrong. Come on, forget what is behind and pursue. I-pursue natin kung ano yung pinapakita ng Lord sa atin. Amen. Next tayo. Palapan nga po natin ang ating Lord. What is true love for God? Malapit na po tayo matapos. What is true love for God?
May nakukuha po ba kayo when it comes to love? So I hope and I pray that this coming days, this 2024, amen? Sabi nyo nga, 2024, mabubuhay tayo na may totoong love. Amen? Na walang hate kahit kanino man. Amen. Kasi ang hate, ayaw ng Lord. If you hate someone, hindi ka karapat dapat kay Lord. Wala yung eternal lives abiding sa inyo, sabi ng Bible. What is true love for God? Ano ba yung true love naman kay Lord? In Jeremiah, tignan natin itong ginawa ng Lord sa atin para ma-check ninyo kung paano rin tayo magmamahal. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Umpisa pa lang ito, come on. Mula pa nung una, mula pa nung ikaw po ay isinilang, ipinakita na ng Lord sa atin ang true love. Unfailing love. Hindi po na-fail na love. Ang love natin nag-fail, tama? Nawawala yung love natin, but the love of God is eternal. Hindi po siya nag-fail, totoo at tuloy-tuloy. Minahal niya nga tayo kahit makasalanan tayo. Minahal niya tayo kahit hindi tayo nakikinig. Minahal niya tayo kahit madumi tayo. Amen. Yan ang love ng Lord sa atin. Minahal niya tayo kahit wala tayong paki sa Kanya. Minahal niya tayo, ipinakita niya sa atin ang true love, ang everlasting love, kahit tayo po ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Last verse, and I want you to be encouraged with this. Pwede po ba tayong tumayo lahat sa presence ng Lord? And let's just read Romans chapter 5, verse 8. This is what I want to share with you, the true love of God. Because of the love of God, it changes everything. Amen? Naniniwala po ba kayo na lahat tayo, we are destined to go to hell? Right? We are destined to go to hell. Lahat dapat tayo pupunta sa hell. Kasi makasalanan tayo. Ang ginawa ng Lord, ipinakita niya yung true love niya sa atin, from heaven going down to earth. Okay? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At sabi niya, sige, ibibigay ko ang aking buhay para maligtas ang bawat isa. Basahin natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Kailan niya daw po pinakita yung kanyang pag-ibig? Nung tayo ay? Okay. Can you love someone na ayaw mo? Ang hirap, di ba? Can you love someone na nagchichismis sa'yo? Can you love someone na nagdi-disrespect sa'yo? Can you love someone na hindi nakikinig sa'yo? Di ba ang hirap? Ipinakita ng Lord ang kanyang atin. Come on, look at me. Ipinakita ng Lord ang kanyang true love while we are still sinners. Christ died for us. That is true love. That is true love. Ang love na nakikita tao, pakita lang, at minsan nga hindi pa totoo. You can find true love kapag kasama mo talaga ang Lord. Amen? Ulitin ko. Tingnan ninyo at nguyain ninyo ng mabuti. So when you read this, I pray that the Holy Spirit will flow in your heart para ma-check ninyo kung gaano yung pagmamahal ng Lord sa inyo. Sabi ng Bible, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Look at me. Ipinakita ng Lord ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen? Sa paanong paraan? Christ died for our sins. Sa paanong paraan mo din may papakita na love mo si Lord? Hello? Come on. Sa paano mong paraan may papakita that you love God? Sige po, mag-isip lang po kayo muna. Sa paanong paraan ninyo may papakita that you love God? Dito sa part na ito,
Sa paanong paraan ninyo na may papakita that you love God? Sa paanong paraan ninyo kita that you love God? Sa paanong paraan din natin may papakita that you love God? Friends, brethren, brothers and sisters, this is not a joke. I just want to encourage you with this. Pinakita ng Lord ang kanyang true love sa inyo, sa ating lahat, nang tayo po ay makasalanan pa, nang tayo ay hindi pa okay. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, because He proved His love for you, sa paanong paraan mo din, ipapakita na love mo siya. Come on. Una lang, isa lang. Sa paanong paraan mo may papakita that you love God? Ito lang. By changing your life. Amen? Is there anything that needed to be changed in your life? Is there anything that needed to be changed in your life? If you really love God, it's time for you to change your lifestyle. It's time for you to change everything na alam mo na hindi okay sa harapan ng Lord. Come on. Hindi mo makukuha ang susunod na pag-uusapan natin kapag ngayong gabi pa lang, hindi mo makikita ang true love ng Lord sa'yo. If you want to experience the power of God in your life, kung gusto mong maranasan ng lubusan ang Lord sa buhay mo, change your lifestyle. Amen? 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 Can I just sing this song one more time? Just declare sa buhay natin that His love never fails. Your love Thank you, never Lord. fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, sa oras na ito, this is the time na ipakita mo naman yung love mo kay Lord. This is the time na sabihin mo, Lord, ako po ba masasabi na love kita? Paano ko po ba mapuproof na love kita? Amen? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You were. Thank you, Jesus. Come on, just start praying right now. Pray that the true love of God will remain in you. May makita natin ang love natin kay Lord and at the same time sa mga tao. Come on. Come on, start praying right now. Start praying right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Of your great love, my depth
There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love. Can you just lift our hands towards heaven? Come on, every one of us. Lord, I pray right now for the fruit of the Holy Spirit, which is love, to be upon us. Lord, that today, hindi na po kami magkakaroon ng hate kanino man. Makaramdam man kami ng hindi okay, Panginoon. Makaramdaman kami ng galit, Panginoon. It's time for us na gawin ang tama. To show our love, to show our care to those people, Panginoon, na nangangailangan sa iyo. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Naintindihan po namin ng lubusan na iyong mga salita na ang true love, Panginoon, ay transparent at kailangan din po namin ipakita sa iyo, Panginoon. Lord, by attending our simbang gabi, Panginoon, we can prove also na ikaw ang uunahin namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Itinataas ka po namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pwede tayo po sa presence ng Lord. Praise. Yun, hallelujah. Sino pong na-bless sa salita ng Lord? Alam niyo po ba, I just want to encourage every one of us here. Kanina doon sa kids room, naglaro kami kanina ng bola-bola. Yung parang, kung kanina nag-stop yung bola, kumakanta ako, pero talaga nakatingin ako para medyo ay may daya, ganun. Kung kanina nag-stop yung bola, sasabihin niya yung gusto niyang regalo na matanggap galing kay Lord. And alam niyo ba, kapag kung nandun siguro kayo, hindi nyo ma-imagine na bata yung mga nagsasalita. Kasi, ang ina-expect ko sasabihin nila, te, gusto ko ng laruan, gusto ko ng cellphone, gusto ko ng bagong bike, ganito, ganyan. Pero alam nyo, napaka-selfless ng mga batang ito kasi they are praying na, ate, gusto ko pong magkaroon ng kapatid. Naiyak ako kanina. Ate, gusto ko pong magkaroon ng kapatid. Te, gusto kong yung love ko kay mama ko. Te, sana wag mapagod si papa ko. Ate, sana gumaling ako. Ganon. Talagang pinakita ng mga batang ito. As in, kanina, te, bakit ka umiiyak? Kayo pinaiyak niyo si ate. Ganon sila. Hindi nila alam na sobrang na-overwhelm yung puso ko kasi yung mga batang yun, sobrang na-inspire nila ako at pinakita nila sa akin na walang edad ang pagmamahal. Kung ang Lord, minahal niya tayo, itong mga batang to talagang sila yung napaka-innocent ng mga mind nila. And yan, parang layo-layo ko na sa offering. Pero I just want to encourage everyone na ang love ay everywhere lang, anywhere lang makikita. And let's spread love, and let's spread yung love natin kay Lord through giving. Ibigay po natin ang ating offering sa ating Lord na may kagalakan, may love sa ating puso. Check. Sige po, we can march na po ang ating mga offerings. Offerings po Ang tithes po ay on Sunday. So come on, i-marcha po natin the best na ibibigay po natin sa ating Lord. Because the Bible says, God loves a cheerful giver. Thank you, Lord Jesus. Jesus, Jesus.
Yan, amen and amen. And bago po tayo mapunta sa announcement, meron po tayong hinandang palaro dito. Ay, nahulog. Ngayon, magbubunot po tayong lahat at merong isa na pinili ang Lord para manalo. Lahat naman tayo pinanalo ng Lord. Pero dito sa larong ito ay magugulat kayo sa magiging prize. Ngayon, kapag nagbunot po tayo, wag po muna natin i-open lahat po tayo. And then kung sino yung nanalo, basta makikita, ano yung nakasulat dito, te? Secret na lang kasi baka makita nyo nga yung letter, ay ako na to, eh di wala ng excitement. Ready na po ba? Okay, magbunot po muna tayo. Isa-isa po, sabay-sabay po tayong magbubukas. Malay nyo po house and lot. O kaya naman, bagong bike. O kaya baka may andito yung bagong boyfriend. Ay, wala ba, te? Wala naman. Ay, wala palang ganon. Hatiin mo na para mas mabilis. By the way, maraming salamat po kay Lord sa buhay po ng nagpahiram dito sa ating projector. So, hoping we can buy or mapaayos natin ang ating TV. Sira po siya ulit. At nung nakaraan, nakagastos tayo dyan ng 7,000. So, hoping makabili tayo ng bago na TV natin at magamit natin para sa ating Panginoon. So, kung gusto niyo po na mag-donate para sa TV natin, i-approach nyo lang po ako at buy po tayo ng bagong TV natin. Maraming salamat and God bless us all. Maraming salamat din sa nagbigay ng merienda natin. So, prepare po nila yung ating mga meriendas at mabubusog po tayo dyan dahil marami po ang kanilang prepare na foods. Yeah. Wala po munang mag-open ha. Wala po muna mag-open. Sabay-sabay po nating i-open up. Mga boys, huwag nyo munang bubuksan. Yeah, maraming salamat and hoping and praying that you are blessed sa ating day 1 of our Simbang Gabi. Tomorrow po ay sabay-sabay po tayo sa oras na 6:30. God bless you. Meron na po ba lahat? Doon